Secretary, unang-una, nakapreposition na po ba lahat ng mga pagkain? And ang problema kasi daw dito, sir, tumatagal na 3 to 4 months. So, paano po natin bibigyan ng revenue? Well, una, alinsunod sa utos ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Ang DSWD naman, nagpre-prepare kami ng stockpile namin 365 days a year. Hindi yung pag may nangyayari ng kalamidad katulad nito. So bago pa nag-alboruto si Bulkang Mayon, meron na tayong 144,000 na family food packs na nakakalat sa mga regional warehouses natin dito sa Region 5. May padating pa tayong 100,000 galing sa Luzon na repacking center natin sa Maynila at another at sa Visayas. So, ang goal namin by this Sunday or Monday, dapat 250,000 na yung family food packs na naka-imbak lang dito sa Region 5 o lalo-lalo dito sa Albay. Now, last experience natin, kung matatandaan nyo noong 2023, nandito kami for almost 6 months. So, ang ginawa natin para makipagtulungan sa ating mga local government units dahil tumagal nga, naghahalilihan tayo. So, halimbawa, noong 2023, 15 days sasagutin ng DSWD, papasok ulit ang province, papasok ang local government units for another 15 days, then babalik kami ulit for 15 days. So, ibig sabihin, nag-round robin. So, yan yung pakay namin ngayon. Kaya ako pumunta ngayon, nautusan tayo ng Pangulo para makipag-ugnayan kay Governor Rizal, sa ating mga mayor, kung ano yung scheme of things. Meaning, ngayon kasi 1,000 pa lang, so kayang-kaya. Pero pagdating na dumami pa yan, sana wag naman, kailangan nakahanda rin tayo. Handa naman ang DSWD, pero ang gusto namin is, ano yung magiging sistema? We're fixing the system with the local government units, with the province, kung ano yung role ng bawat isa. Bukod sa family food packs, tumutulong rin kami sa kanila sa setting up ng mga evacuation center nila. May mga tents, modular tents na tayo on site. Yung mobile kitchen, water truck natin, lahat nandito na. Pero, Secretary, anong main challenge ninyo ngayon dito? Yung bang paghaba nung mapoprolong ito o yung talagang pag-deliver ng mga goods? Actually, dahil advance na advance tayo, pati yung coordination meeting nangyayari way in advance, I'd rather talk about ano yung plano rather than yung challenges. Kasi yun na, kaya maaga tayong pinapunta ng Pangulo dito, wag na natin antayin pa na tumaas pa yung alert level. Gusto na namin puliduhin yung magiging systems at yung proseso ng pag-relay ng pagkain. Saan dadaan? Ano bang mga potential na mga magiging blockade? Kaya nandito na rin yung, kaya nag-request ako ng meeting kay Gov. Rosal, pati na rin sa kanyang mga mayor, para this early ma-anticipate na natin ano yung potential na mga balakid kung tumaas pa yung mga alert level. So kung maging alert level 4, ready naman kayo, sir. Sabi nyo nga, kaya nyo masustain. We're ready for any eventuality. Kung matatandaan nyo, late last year, unprecedented yun. Sabay-sabay yung mga riyon, binagyo, naglindol, kinaya ng DSWD, basta nagtutulungan sa local government units, pati sa province. So ngayon, in advance yung planning na ginagawa na natin.